dito sa live na to ni Kalinga Prab, nabanggit niya na mukhang kumakausap na rin ng legal matters itong si Edu if ever mag-pursue kung ano man yung mga naririnig nating ginagawa ng side nila Beyonce. Sa live kagabi ni Kalinga Prab, marami siyang mga nilinaw na bagay at marami siyang mga binigyan ng kanyang opinion sa mga nangyayari dito sa Kalingap community. Dahil siksik, liglig at umaapaw ang issue ngayon dito sa community na to. Kaya maraming mga vloggers na nagpapasukan, nagsusulputan, And sa pagbabalik ng mga vloggers na yon, may mga dating umalis na ngayon ay bumabalik, nakikitapik na rin sa mga issue. Well, everybody is welcome, ika nga, di ba? It's a hunting season ngayon dito sa Kalingap community. Di ba? Dahil sa mga isyung lumalabas. And some of those issue ay sinagot nga kagabi ni Kalinga Prab sa live niya. And some of those are yung ni Chris, di ba? Yung kay Edu, and yung the reason of his vlogging, and yung hindi niya na napagsagot sa mga hinihingi, yung mga hamon, to be exact, yung hamon sa kanila ng kanyang tatay, ng mga anti-Kalingap. So, ilan lang po yan doon sa aking mga bibigyan ng sarili kong opinion sa content ko na po to. At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayong mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake and news. Okay? So, ito nga po, allow me to share portion of the content kagabi ni Kalinga Prab, kung saan, yun nga, may mga pinaliwanag siya, and nandirito rin sa content na to or sa live niya kagabi na nagparoon siya ng pa-survey kung pababalikin pa ba si Dr. Lab, and karamihan ayaw balikin si Dr. Lab, So, wala nang future si Dr. Lab, ika nga, dito sa Kalingap community. Dahil sa mga pangyayari. So, allow me to share portion ng content nga ni Kalinga Prab, para narinig niyo po yung kanyang mga nasabi, paliwanag sa mga pangyayari na yun sa community. Ayaw ko na pong magsagot sa mga nila, kumbaga, wala rin man po patutunguhan. Kasi pag nagsagot ka, meron at meron pa rin silang may masasabi sa iyo. So, bahala na sila dyan. Bahala na yung mga nagmamahal sa atin na reactor. Salamat sa inyo. Kasi, yun, ako mas gusto ko mag-focus na lang sa ginagawa ko. Sa ginagawa kong pagpa-vlog, pagtulong sa pamamagitan ng pagpa-vlog, di ba? Bilang content creator, ito yung napili nating content ang tumulong sa pamamagitan nitong pag-vlog natin. Kasi hindi naman natin kaya tumulong ng walang vlog. Paano tayo makakatulong kung saan tayo kukuha ng pangtulong, di ba? Kung hindi tayo mag-vlog. So, that's the reality. Yang pagtulong na ginagawa nila, kailangan nilang mag-vlog. Which is karamihang ginagawa naman ng mga vloggers. Di ba? Yung nga lang, yung iba kasi, may iba talaga na gumagawa for the money. Yun yung main purpose nila. Kumita kagad. Di ba? Dito, kay Kalinga Prab, huwag tayo magpaka-ipokrito. Yun din naman yung niyan. Gusto niya rin kumita. Di ba? Lahat ng mga yan. Lahat ng mga nagcha-charity vloggers, lahat ng mga nag-YouTube actually, lahat ng mga yan gusto kumita at monetize ang channel, So diyan pa lang po, pag minonetize nyo ang channel ninyo, or pag minonetize namin yung channel namin, gusto po namin kumita. Totoo yan. Okay? Kasi may income talaga sa YouTube kung marunong kang dumiskarte. Pero
dapat hindi ka nang aagrabyado, hindi ka nang lalamang. Di ba? So, sa case nila Kalingap Rab, yes, kumikita sila. Pero habang kumikita sila, mayroon silang natutulungan together with the other charity vloggers and even yung mga hindi nagcha-charity vloggers. No? Pero sa mga charity vloggers, kumikita sila. Pero may natutulungan sila. No? And mayroong nagpapablog. 'Di ba? Kasi kung ayaw naman nung mga kanyari, yung mga beneficiary nila na yan, yung K-Angels na yan, kung ayaw naman ng mga yan, hindi naman pipilitin nila Kalingap Rab yun. No, kahit mag-offer pa sila ng kung ano-ano eh. 'Di ba? Kung kaya nila, hindi yan para umuo or sumang-ayon, no? Kay Kalingap Rab. Ang problema kasi kapos din sila. 'Di ba? May mga pangarap sila na hindi nila magawa dahil kapos sila sa financial. So, inoperan sila ni Kalingap Rab or inoperan sila ng ibang charity vlogger, 'di ba? And hindi ka naman mapapasama. Nanduroon pa rin naman yung respeto sa sarili mo. 'Di ba? Kasi nasa sa tao na 'yun eh. Kung paano mo iisipin. 'Di ba? Kung paano mo titignan yung sitwasyon mo. Kasi kung ayaw mo naman, pwede ka naman tumigil. 'Di ba? Kasi sigurado namang may mga ganung choice yan. 'Di ba? So, yun po yung realidad ng ginagawa nila. At yan naman ay pinapaunawa na. No? At alam na nating mga viewers yun. Sa tinagal-tagal ng social media sa Pilipinas, simula ng mauso yan, 'di ba? Halos karamihan ng tao dito sa Pilipinas, no? And even Filipinos abroad, alam na yung mga galawan ng mga charity vloggers. So, nasa sa inyo na po yung mga viewers kung paano nyo po i-analyze yung sitwasyon. No? Nasa mga charity vloggers na sinusubaybayan nyo na rin po yun kung paano ipauunawa yung mga sitwasyong pinapasok nila. No? So, like Kalingap Rab, malinaw, nililinaw niya na ano nga naman ba ang itutulong niya. Dahil hindi naman sila ganun ka well off sa buhay. And siya rin mismo, gusto niyang kumita. Pero, as much as possible, di ba, binibigay nila yung karapat-dapat. Yun nga lang, kapag medyo alam na, kasi, proven and tested na po no? Hindi lang po sa Kalingap community nangyayari yan. Na oras na napansin ng beneficiary na siya ay nagiging okay sa audience, no? And there are sponsors na pwedeng mag-udyok, no? Pwede pong magbago ang isip ng mga yan, no? Take for example what happened to Tekram community. Diba? Everybody knows Dave. So ano po ang nangyari? So hindi po natin pwedeng i-blame lahat yan sa charity vlogger. No? We need to see things in a broader manner. No? So hindi po lahat yan ay kasalanan ng mga nagcha-charity vlogger. Okay? At unang-una po, syempre po, protektahan nila yung sarili nila dyan bago sila magtuloy-tuloy. Di ba? So doon sa mga bumabatikos at patuloy na humahamon, no, kay Kalingap Rab at sa tatay niya. Let's talk about Kalingap Rab, no? Kasi si Bal iba yung takbo ng utak na, no? Para kay Kalingap Rab, magko-concentrate na lang siya doon sa kanyang pagtulong na ginagawa, no? And he will leave, no, yung mga diskusyon doon sa mga supporters nila or sa mga taong may paniniwala sa kanila, mapa-vloggers man yan or viewers. No, doon sa mga nagmamahal sa Kalingap, no, pinaubayan niya na lang sa mga vloggers ng Kalingap at sa mga nakikisaw-saw sa Kalingap, no, na nasa panig nila. Yung pagsagot. Kasi kahit na ano naman gawin niya na paliwanag, merong masasabi. Diba?
kita naman natin sino yung pinupuntirya ni Kapeso or ng anti-kalingap. Di ba silang dalawa? Dahil yung sasabihin nila, malaki ang epekto sa lahat ng vloggers. So magkakaroon ng iba't ibang paliwanag, interpretations, no, sa mga sasabihin nila. So, Kalingap Rab choose not to answer back and concentrate on what he is really doing. Yon ay yung pagtulong dito sa mga K-Angels niya. Doon sa mga kabataang may pangarap sa buhay. Whereas ang kanyang tatay is different. Bal Santos is different. No? Kung papansinin ninyo, ito po, hindi po ako, wala po akong kinakampihan. Reactor po ako. No? Yan po yung sa akin. So, maaring ang iba sa inyo nang papansin, ayaw lang bigyan ng focus, no? Pero kasi ang ginagawa ni Bal Santos as of this moment, no, is hyping the issue. No? Pinapa-hype niya. No? Pinapaingay niya. Bakit? Di ba? All of us knows malabo nang magkabalikan ang Edu at Beyonce. Pero pinagpipilitan pa rin ni Bal Santos. Di ba? Mayroon siya mga content. Hindi niya tinitigilan ang pagko-content kay Beyonce. Dahil pinatulpo daw siya. Paulit-ulit. Di ba? And ang nangyayari ngayon para sa akin, nang aasar na lang si Bal Santos matubang doon sa mga galit na sa kanya. Well, there are some na maaaring seryoso, pero when it comes to Edu and Beyonce, no? Nang iinis na lang, nangaasar na lang si Bal Santos. Kasi kita nyo, nagre-reaction siya. Ano ang nire-reaction niya? Yung mga nagre-reaction kay Beyonce, kay Edu, yung galit kay Beyonce, galit kay Edu. Di ba? Tingnan nyo. Kasi pati siya nagre-reaction na ngayon. No, so sorry to disappoint doon sa iba na sinasabing dapat umasal siya bilang ama ng Kalingap, bilang founder. No? Well, hindi ganun ngayon ang diskarte ni Bal. Ni ba yung diskarte? He's more on making the issue more maingay, no? Ng pag-usapan pala. Which is opposite from Kalingap Rab. Iba yung kanya. Hindi titigil yan. So, magpo-focus ako sa aking charity. Bahala na yung mga sumusuporta sa kanila or mga naniniwala sa kanila na mag-defend para sa kanila. Di ba? Samantalang si Bal, iba yung opposite of what Kalingap Rab is doing. No? Ano plan nyo sa Mikris? Ayan, since, nabanggit nyo na rin po, gusto ko lang magpasalamat sa mga nakaintindi about sa pag-desisyon ko na itigil na yung Mikris. No? So, plan, wala na po. Kumbaga, tapos na po talaga ang Mikris. Pasensya na po kayo. Hindi na po talaga pwede siyang masundan. Kasi, yan, wala na rin tayong bilang content creator din, wala naman na rin po akong maisip na pwede pang may content sa kanila. Kasi unang-una, yun nga, yung age gap, diba? Doon tayo na sisilip din ng iba. Kumbaga, yung mga content naman natin before, wala naman talaga masama doon. Kumbaga, walang masama sa mga content natin doon. Nagkataon lang na bilang content creator, wala na rin akong maisip. Kasi pangit na rin ako, puro kantahan na lang, puro ganun na lang. Wala. Okay. So, yan, nabanggit na Kalingap Rab yung Mikris. Kasi marami rin akong naririnig about sa Mikris na yan. No? Alam nyo, totoo yun, bilang content creator, hindi dapat laging pakilig or yung kagustuhan ng mga viewers yung masusunod. Yes, nakabuo ng fan base ang Mikris, no? Pero tingnan po ninyo kung nag-grow ba sila. Di ba? Kung nag-grow ba yung inyong sinusuporta.
bilang sila, no? At kung ano po ba yung naiaambag pa nila. Unang-una, di ba? There's a very big age difference and napaka-minor pa ng babae. Si Krista ba yun? Correct me if I'm wrong. Kaya siya may Krista. And yung content nila, hindi pwedeng pang love team pa. Dahil nung binuo nga yun, di ba, is a tandem. And more on kantahan. So, kung hindi ka ganun ka-innovative, no, sa pag-iisip ng pwede mong ibigay na content doon sa tandem na yun, talagang pananawaan. Di ba? Magsasawa. And tulad si Kalinga Prab, so feeling niya na hindi na ganun ka-effective kasi hindi niya naman yan basta-basta i-dissolve or ititigil kung nakikita niyang nagkakaroon ng improvement. At kung mas may malawak pang pwedeng puntahan yung tandem. Di ba? So, di ba mas nakilala ninyo ang si Kalinga Prab, no? Sa yung love team. Di ba? Sa kanya nagsimula yun eh. And since hindi niya magagawa yun because of the age gap, so mas minabuti niya, no? Na i-dissolve na lang. Di ba? Mas maging kayo dapat maging masaya doon sa kung sino man yung sumusuporta sa ni Chris, no? Kasi naging totoo sa inyo si Kalinga Prab. At hindi mapapahamak yung dalawa. Diba? Lalo na yung babae, si Krista. Correct me if I'm tama dun sa pangalan. So, yung age gap po, malaking issue. No? Malaking issue po yan. Kaya dapat lang na-respetuhin yan. No? Minor po kasi. So, ipapasok mo sa mga ganong love team. Kumbaga, hindi siya magandang ehemplo sa mga kabataan. No? So, much better na i-dissolve na nga lang yan. Which is a good decision sa part ni Kalinga Prab. To protect yung community, di ba? Kayong mga viewers din, at the same time, maprotektahan din yung dalawa from the bashing. So, wag na po kayong manghinaya. Tanggapin nyo na lang po, no, na hanggang doon na lang talaga yung tandem nila. Tandem kasi sila, hindi naman sila love. So, yung kanta-kanta, well, siguro nakita ni Kalinga Prab, hindi naman siya ganun ka-effective, di ba? Hindi siya nag-grow, so better stop. Okay? So, dito naman sa issue kay Edu, no? Nabanggit din dyan sa live na yan, na kahit na anong iwas ni Edu dahil ayaw niya nga ng lumaki pa yung issue, hindi naman daw tinatantanan. So, maaaring preparing na raw si Edu na if ever matuloy, kung totoo man, no, na nagpa-NBI at part of that pa-NBI is si Edu, nagre-ready na rin si Edu. Kahit na ayaw niya. Kasi, di ba? Kung tutuusin, kaya ni Edu na magdemanda na. Di ba? Kasi nga, doon sa mga, too much yung tawagin kang manyakis. But it's too much. No? At lahat yan ay nakapakinggan ng mga nakasuporta dito sa Kalingap community. Mapa anti-man or mapa Kalingap supporters. Di ba? To accuse you of being a maniac. To think na ikaw ay tumutulong, no, sa mga minors, kasiraan pong malaki yan sa reputasyon mo. Diba? Malaking kasiraan yan. But Edu chose, no, na wag patulan. Pero sabi nga nila, kahit sino, basta nako-corner na, wala nang matatakbuhan, natututong lumaban. So, dito sa live na to ni Kalinga Prab, nabanggit niya na mukhang kumakausap na rin ng legal matters itong si Edu if ever mag-pursue kung ano man yung mga naririnig nating ginagawa, no, ng side nila Beyonce. Okay? So, I think it's fair naman, no, na gawin ni Edu yun dahil he need to protect himself, no, from this kind of situation if it
prosper, ika nga, no? So, tingnan natin kung saan tatakbo yung istorya na to ni Edo at saka ni Beyonce. Okay, and habang tumatagal, nakikita naman natin na parang lalong tumatapang si Beyonce. Dahil sa isang survey nung isang vlogger, si Kuya Jens, sinagot niya na para bang may babalik pa. So, malabo na talaga siyang bumalik. And yun na lang yung abangan natin, yung mga susunod na mangyayari. Kung magpo-progress ba talaga sa pagkakasuhan itong mga. And pag nangyari yan, sino magsasuffer, sponsor, di ba? Ganun lang yun. Kasi pare-pareho namang gagastos at gagastos yan eh. At hindi basta-basta po ang pagdidemanda. May pera po yan. Okay? Kailangan mo ng malaki-laking pera sa mga ganyan. Okay, so yun lang po at hanggang dito na lamang. Maraming salamat.